5 taon na ang nakalipas, sinagip ko ang asawa ko sa aksidente, nasaktan ang mata ko sa banggaan, at nabulag ako. Nangako siya na aalagaan niya ako habang buhay, pero wala pang 5 taon kaming kasal, nang babae siya sa harapan ko. Nakakakita na ako. Congratulations, Ginang Lin. Ganap nang gumaling ang iyong mga mata. Salamat, doktor. Salamat, doktor. Uuwi na agad ako para sabihin ang magandang balitang ito sa asawa ko. Kapag nalaman niya, tiyak na matutuwa siya. Bakit mo suot ang pangtulog ni Xiao Yu? Kung gusto mo ng kilig, well, sige lang, ituloy mo. Ang galing mong umarte. Bakit biglang umuwi ang asawa mo? Shay, huwag kang maingay. Anong kinakatakutan mo? Bulag siya, hindi naman nakakakita. Lin Chengyan, hindi ko inakala na traderin mo ang kasal natin. Pero naririnig niya. Huwag ka nang manggulo. Bilisan mo, magtago ka sa kwarto. Mahal, hindi mo ba naiisip? Sa harap mismo ng asawa mo, mas nakaka-excite. Bilisan mo, huwag ka nang manggulo. Magtago ka. Mrs., nakauwi ka na? Kumusta ang follow-up check-up? Mrs., nakakakita ka na? Mga mata. Hindi pa rin makakita. Sabi ng doktor, regular na check-up. Hindi maaaring masaktan. Kakagising lang ng aking gana? Hindi mo ba? Gusto? SSH ha. Makinig ka? Kapag tulog na siya mamayang gabi, pupuntahan kita. Umuwi ka muna. Hindi ba? Mas maganda ang katawan niya kaysa sa akin? Bakit mo siya pupuntahan? Hindi naman siguro. Bulag na asawa lang siya. Ang baho niya. Hindi ka nga niya masusundan kahit sa isang daliri. Hindi mo ba naiisip na nakaka-excite iyon? Hindi mo ba? Gusto? Kung gayon, hintayin mo ako sa kwarto. Kukunin ko ang maliit na payong. Ipakuha mo na lang sa kanya. Kunin mo iyong kahon na may lasang keso. Iyon ang lasa na hindi pa natin nagagamit. Malikot. Asawa ko? Medyo masama ang pakiramdam ng lalamunan ko. Siguro sinisipon ako. Pakikuha mo. Nga yung gamot para sa sipon sa mesa. Sige. Bakit ka sinisipon? Sobrang stress ka ba nitong mga nakaraang araw? Alagaan mo ang sarili mo, ha? Ayos lang. Uminom na ako ng gamot, matutulog lang ako at gagaling na. Dali, pumunta ka sa kwarto, huwag ka rito. Asawa ko, magpahinga ka muna.
May trabaho pa akong inaasikaso. Sasama ako sa'yo pagkatapos kong magtrabaho. May bahay? Bulag? Mukhang lahat ng sakripisyo ko sa loob ng maraming taon, sa huli ay mali pala. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat ipinagpustahan ang pagmamahal ng isang lalaki. Gusto kong umuwi. Ngayon susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Xiaoyu, sa oras na bumalik ka, kailangan mong ipagpatuloy ang negosyo ng pamilyang Shen Group at kailangan mo ring kumpletuhin ang kasal sa pamilyang Fu. At saka, hindi ka na dapat makikipag-ugnayan pa kay Lin Qingyan. Napag-isipan mo na ba? Napag-isipan ko na po. Tatay, namiss ko po kayo at si nanay. Gusto ko nang umuwi. Akala ko ayaw niyo na sa akin. Paano naman? Hindi ka gugustuhin ng tatay? Gaano man kahirap, gaano man kalaki ang iyong pinagdaanan, palaging naghihintay ang tatay at nanay sa bahay para sa iyo. Ang tahanan ay laging magiging kanlungan mo. Dati, para kay Lin Qingyan, kinailangan mong maghiwalay sa pamilya at umalis ng bahay. Pero kami ni nanay, palagi nag-aalala kung maayos ka ba. Sinabi ko na sa iyo, si Lin Qingyan ay may masamang hangarin. Kung sasama ka sa kanya, maghihirap ka lang. Hindi ako pumapayag. Tatay, naging mapagpabaya ang inyong anak. Pero determinado ang anak na pakakasalan si Chengyan. Kahit pa hindi niyo na ako ituring na anak, pakakasalan ko pa rin siya. Kahit maging pulubi ka pa sa hinaharap, hindi ka na rin kikilalanin ng pamilya Shen na anak. Tatay, dati ay kasalanan ko ang lahat. Ngayon susundin ko na ang lahat ng sasabihin mo. Bumalik ka na. Ihahanda ko ang paborito mong sweet and sour spare ribs at maghihintay ako sa bahay para sa iyo. Asawa ko, anong nangyayari sa'yo? Asawa ko, may sakit ka ba? Huwag mo akong hawakan. Asawa ko. Asawa ko? Asawa ko. Asawa ko. Asawa ko. Kahahawak lang ng kamay ng ibang babae. Nakakadiri hawakan mo ako. Asawa ko? Lin Chengyan, kailan ka nagsimulang magtaksil? Malinaw na ang mukhang ito ay kasing passionate pa rin tulad ng dati. Pero bakit nagbabago ang puso? Asawa ko? Asawa ko? Natatakot ako na hindi mo na ako mahal. Pwede mo ba akong pangakuan? Na huwag mo akong iiwan mula ngayon? Kanina lang ay nakikipag-flirt ka pa sa ibang babae. Ngayon ay nagpapanggap kang mapagmahal sa harap ko. Lin Chengyan, sayang na hindi ka naging artista. Walang anuman. Baka may nakain lang ako na masama kamakailan. Nakakadiri. Paumanhin asawa ko? Noon kasi sobrang abala ako sa trabaho na wala akong oras para samahan ka. Pero huwag kang mag-alala. Tiyak na maglalaan ako ng oras sa susunod para samahan ka ng maayos. Oo nga, abalang-abala ka. Abalang-abala sa pagsama sa ibang babae at pagloloko. Asawa ko, ang mga mata mo, talaga bang hindi makakita? Gusto ko ring makakita. Alam kong napakahirap para sa iyo ang alagaan ako na isang bulag. Asawa ko, kasalanan ko ang lahat. Hindi na ako magsasabi ng mga salitang makakasakit sa iyo. Kasalanan ko dahil hindi kita nabigyan ng sapat na panahon. Ako ang iyong mga mata.
Sinabi ko nga alagaan kita habang buhay. Sa susunod na Lunes, ang anibersaryo ng kasal natin. Darating ang mga kamag-anak at kaibigan. Tiyak na mag-host ako ng isang engrandeng pagdiriwang para sa iyo. Salamat, asawa ko. Medyo pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga sa kwarto. Lin Chengyan, para kanino mo ba ipinapakita ang iyong kabaitan? Sa iyong mga mata, hindi ba ako'y isang bulag lang? Huwag kang mag-alala. Hindi ako basta-basta makikipagdiborsyo sa iyo. Kolektahin ko ang ebidensya ng iyong pangangaliwa. Pagkatapos ay papaalisin kita ng walang dala at sisirain ang iyong reputasyon. Pagkatapos ng maraming taon ng kasal, ayaw kong gumastos para sa sarili ko. Ano ang napala ko? Ang hindi pagkakaintindihan ng aking asawa at ang pagiging natural lang nito. Xiaoyu? Xiaoyu. Mag-ingat ka. Xiaoyu? Xiaoyu? Xiaoyu. Xiaoyu. Ano ang nangyari sa iyo, Xiaoyu? Xiaoyu. Ang aking mga mata. Bakit hindi na ako makakita? Asawa ko, bakit hindi na ako makakita? Xiaoyu. Pupunta tayo sa ospital. Xiaoyu? Patawad. Kung hindi dahil sa pagliligtas mo sa akin, hindi sana mawawala ang iyong paningin. Kasalanan ko ang lahat. Ginawa ko ito ng kusa. Hindi kita sinisisi. Ngunit ngayon, hindi na nakakakita ang mga mata ko. Ayoko nang maging pabigat sa iyo. Maghiwalay na lang tayo. Hindi, Ulan. Ulan? Pakakasalan mo ba ako? Pabayaan mong maging mata mo ako mula ngayon? Mamahalin kita habang buhay. Sa loob ng maraming taon, para sa pamilyang ito, pinagod ko ang sarili ko at naging matandang hitsura. Ang kapalit ay ang pagtataksil at pangangaliwa ng asawa ko. Mula ngayon, para lang ako sa sarili ko mabubuhay. Maliit na ulan. Matagal na tayong hindi nagkikita. Masama ang pakiramdam ko ngayon. Sa susunod na lang. Sige, magpahinga ka ng mabuti. Dito lang ako sa tabi mo. Ikaw? Nabaliw ka na ba? Nandito pa si maliit na ulan. Umalis ka na nga. Ano ang kinakatakot mo? Hindi ba siya tulog na? Ilang minuto lang natapos ka na ngayon. Sumama ka sa akin. Hindi pwede. Dapat kong samahan si maliit na ulan. Isang bulag lang siya. Ano pa ang maganda sa pagsama sa kanya? Talaga? Maaari ka ba niyang bigyan ng kaligayahan? Wala akong pakialam. Kung hindi ka sasama sa akin. Ngayon, gagambalain ko ang asawa mo. Sige. Sasama ako sa'yo. Hindi ba pwedeng sumama na lang ako sa'yo? Shen Xiaoyu, ikaw na isang bulag na may bahay. Bakit ka nakikipagkumpetensya sa akin? Lin Chengyan, pinayagan mo ang ibang babae na manghimasok sa ating tahanan. Titiyakin kong kayong dalawa ay magbabayad sa inyong ginawa, magbabayad. Ang babaeng ito ay hindi pala umalis. Lin Chengyan, inaapi mo ako dahil hindi ako nakakakita, kaya ipinagmalaki mong inaalagaan ang iyong kabit sa bahay? At suot pa ang pajama ko. Mrs. gising ka na? Halika, kumain tayo ng agahan. Mahal, bakit naamoy ko sa iyo? Ang ibang pabango? Kakapalit ko lang ng liquid detergent. Halika, kumain tayo ng agahan. Huwag mong hayaang matuklasan niya. Ay sasabihin ko sa iyo, babayaran kita mamaya. Lahat ng gusto mo bibilhin ko, sige na. Huwag kang malikot. Maliban, kung hindi ka natatakot na marinig niya. Sabihin mo, gaano kasaya sa harap niya.
Nakikiapid sa harap ko? Lin Chengyan, wala ka ba talagang pakialam sa akin bilang asawa mo? Hindi. Lahat ng bagay ay maaari kong pagbigyan sa iyo. Ngunit sa harap ng aking asawa, hinding-hindi. Kung gayon, mamaya, hihintayin kita. Asawa ko, sa loob ng ilang araw, inanyayahan ko ang sastre na pumunta rito upang sukatan ka ng damit. Anibersaryo ng kasal natin, dapat nating ipagdiwang ng maayos, ay hindi ba? Ayoko. Ito ay magiging ang huling paalam bago ang diborsyo. Asawa ko, ngayon ang ating ikalimang anibersaryo. Sobrang nagpapasalamat ako na dumating ka sa buhay ko. Umaasa rin ako na bawat taon makasama pa rin kita. Lin Chengyan, niloko mo na ako, tapos magpapanggap ka pang nagmamahal? Ano na naman itong ginagawa mo ngayon? Anong ibig sabihin nito? Ang buong bahay ay may berdeng dekorasyon, berdeng pagkain, berdeng kubyertos, pati inumin ay berde. Akala mo ba sa sinasabi mo, matutuwa ako at iiyak? Pero ngayon, natawa lang ako. Happy anniversary, Kuya Chengyan. Oo nga, ang wedding anniversary na ito, napakasigla. Ito ay personal na inihanda ni Kuya Chengyan para kay Xiaoyu. Pinaghirapan niya talaga. Ate Xiaoyu, kung balang araw si Kuya Chengyan ay mang-api sa iyo, sabihin mo lang sa amin. Si Kuya Chengyan ay halos ilabas na ang puso niya para kay Xiaoyu. Nainggit tuloy ako. Asawa ko, talagang umaasa ako na makita mo mismo ang surpresang inihanda ko para sa iyo. Puro berde ang buong bahay. Pero noong ikasal tayo, sinabi ko na sa iyo na ayaw ko ng berde. Kaya kung hindi mo mahal, hindi mo rin matatandaan ang mga gusto ko. O baka naman, iba talaga ang pakay mo? Ate Xiaoyu, happy anniversary. Hindi ba ito ang singsing na gusto namin ni Lin Chengyan bago kami ikasal? Sabi niya masyadong mahal, babayaran niya kapag umunlad ang kanyang negosyo, ibibigay niya sa akin. Hindi ko inakala na ang singsing na sa akin ay ibinigay niya sa ibang babae. Ate Xiaoyu, ako si Yemei, ang assistant ni Manager Lin. Ngayon, dumating ako para batiin kayo. Napakakapala naman ang mukha ni Yemei, ano? Anibersaryo ng kasal ng misis, bakit pa siya nandito? Hindi man lang nagkubli ang dalawa, hindi ba sinasamantala nila ang pagkabulag ni Ate Xiaoyu. Naku, hinaan niyo ang boses niyo. Si Kuya Chengyan ay sadyang nagbilin sa atin. Ang tungkol sa kanila, hindi natin pwedeng ipaalam kay Ate Xiaoyu. Tsaka, tungkol sa mag-asawa, hindi na rin tayo dapat masyadong magsalita. Kaya pala alam ng lahat ng tao sa paligid mo na nagtataksil ka, maliban sa akin, ang iyong legal na asawa. Lin Chengyan, talagang ginawa mo akong tanga. Asawa ko, naghanda ako ng regalo para sa iyo. Buksan natin ito ng magkasama. Ikaw na lang ang magbukas. Sige. Bakit dalawang bag? Halatang peke yung hawak ni Chengyan. Asawa ko, ito ang bag na sadyang pinili ko para sa iyo sa butik. Tingnan mo kung gusto mo. Halika. Salamat, Chengyan. Sobrang miss kita ngayon. Marami akong gustong sabihin sa iyo. Sa kotse na tayo mag-usap. Bilisan mo. Wag, asawa ko. Kausapin mo sila. Lalabas lang ako sandali. Babalik din ako kaagad. Hintayin mo ako. Ang mesa na ito ay puno ng sigla. Magsasaya kayong lahat. Siya, hindi ba siya bulag? Paano niya nakita? Ay? Bakit dalawang bag ang binili mo ngayon? Buti na lang at hindi siya nakakakita. Kung hindi ay mahuhuli tayo. Hindi na ulit mangyayari iyon. Mahal, kailan mo hihiwalayan ang bulag na iyon? Hindi mo ba sinabi
Pinakasalan mo siya para lang magbayad ng utang na loob? Ngayon na inalagaan mo siya ng matagal, gaano man kalaki ang utang na loob, hindi ba't dapat nabayaran na ang lahat? Hindi, hindi. Hindi ako nagbabayad ng utang na loob sa kanya. Dahil mahal ko si Xiao Yu. Ang sa atin ay pawang pagkahumaling lamang. Kaya hindi ko siya hihiwalayan. Ayaw ko. Dapat mo siyang hiwalayan. Lin Chengyan, sa video na ito, sapat na ito para mawalan ka ng lahat. Ngayon, mayroon na akong ebidensya ng pagtataksil. Handa na rin ang kasunduan sa diborsyo. Panahon na para harapin ang salarin na lalaking ito. Asawa ko? Bakit ka mag-isang umuwi? Naghintay pa ang lahat para kumain ka. Bigla kang nawala, labis akong nag-alala sa'yo. Wala lang. Napakaraming tao at nahihirapan akong huminga. At wala ka, kaya umuwi na ako. Paumanhin, hindi ko dapat iniwan kang mag-isa. Chengyan, may sasabihin ako sa'yo. Sa totoo lang ang aking mga mata. Asawa ko? Tumawag ang kliyente ko. Kailangan kong lumabas para sagutin. Hello? Mahal, bakit ka bumalik? Kasama mo na naman ang bulag na iyon, hindi ba? Siya ang asawa ko, natural lang nasamahan ko siya, syempre. Nung pabalik ako kanina, na-aksidente ako, ngayon nasa ospital ako. Kailangan kitang makita agad. Kung hindi, sasabihin ko sa bulag na iyon. Ang lahat tungkol sa atin. Hindi. Hindi ba sinabi ko sa'yo noon? Kasama kita tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes at siya naman tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Wala akong pakialam, linggo ngayon, gusto ko kasama kita. Halos mamatay na ako sa aksidente. Wala ka man lang bang awa sa akin? Ay, sige na nga. Hintayin mo ako diyan ng maayos. Papunta na ako. Ikaw na bulag, may karapatan ka bang agawin ng lalaki ko? Mahal, may kailangan ng kliyente ko. Kailangan kong pumunta. Hintay mo na lang ako sa bahay. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Teka lang, mayroon akong dokumento dito. Kailangan mong pirmahan. Tingnan mo. Mahal, ano na naman ang binili mo? Pero ang pera ko, lahat sa'yo na pupunta. Bumili ka lang ng kahit anong gusto mo. Sige, alis na ako. Alis na ako. Lin Chengyan, dahil nagmamadali kang makita siya, pirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo nang hindi man lang tinitingnan. Mabuti na rin, tayo ay patas na. Yemei, ito ba ang sinabi mong halos mamatay ka sa aksidente? Kung hindi ko sasabihin iyon, pupunta ka ba? Araw-araw, ang alam mo lang ay samahan ang bulag na iyon. Nakatulog din ako sa'yo. Wala ba akong bahagyang mas hihigit sa kanya? Naaawa ako sa'yo, pero mahal ko siya. Si Xiao Yu ay mananatiling asawa ko magpakailanman. Sige na. Sige na. Kaka-aksidente mo lang, hindi ka dapat maging emosyonal. Hintayin mo ako dito. Kukunin ko ang gamot mo. Ma'am, Aba, Ginoong Lim, bakit po kayo nandito sa ospital? Baka naman ang mata ng asawa ninyo, nagkaroon na naman ng problema? Na naman. Anong ibig mong sabihin na naman? Ang mata ng asawa ko, hindi ba't mula pa noon ay bulag na? Noong nakaraang araw ng reviewin ko, ang mata ng asawa ninyo, nakakakita na siya. Sasabihin ko sana sa inyo, ang magandang balitang ito. Ano? Nakakakita na siya? Kung gayon, Dr. Sun, tanungin kitang muli. Sinasabi mo bang ang mata ng asawa ko nakakakita na? Tama ba? Hindi ba niya sinabi sa inyo? Si Shen Xiaoyu? Nakakakita na siya? Maliit na ulan. Maliit na ulan? Saan ka pupunta? Maliit na ulan? Nakakakita ka ba? Hindi ako nakakakita. Bakit? Ay, ako ay? Masyado akong nagmamadali. Hindi ba gusto kong gumaling kaagad? Mukhang nagkamali ng alaala si Dr. Sun. Ang mga mata ni maliit na ulan. Sa dami ng taon na bulag, paano naman siya gagaling kaagad? Buti na lang at hindi nakakita si maliit na ulan ang mga ginawa namin ni Yemei.
Kung hindi, Ako'y laging bulag at walang malay. Sanay na ako. Hindi ba't sanay ka na rin? asawa ko, nagbibiro ka ba? Ay, teka, kanina hindi mo pa sinasabi sa akin. Saan ka pupunta? Uuwi. Uuwi sa anong bahay? Hindi ba't ito na ang bahay mo? Ate, maliit na ulan. Sabi mo nga't ganyan ka na. Sa halip na manatili ka na lang sa bahay, kung saan-saan ka pa nagpupunta, magbibigay ka lang ng abala kay CEO Lin. Yemei, bakit ka sumama? Asawa ko, ipapakilala ko lang sa'yo. Siya, yung pupunta para sa kaibigan natin sa anibersaryo ng kasal. Assistant ko rin siya, si Yemei. Assistant? Hindi ba't kabit? Magandang araw, Ginang Shen. Assistant ako ni CEO Lin. Pasensya na, nakalimutan ko, bulag pala si Ginang Shen. Hindi nakakakita. Yemei, nandito ka ba para kunin ang kontrata ng kumpanya? Kukunin ko lang para sa'yo. Dito ka muna maghintay Makikita siguro ni Lin Cheng yan. Ang kasunduan sa diborsyo na nakalagay sa mesa. Shen Xiaoyu, huwag ka nang magpanggap. Sa totoo lang, ang tungkol sa akin at kay Cheng Yan, alam mo na matagal na, di ba? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi mo maintindihan? Kung ganon, hindi ako natatakot sabihin sa'yo. Sa totoo lang, kami ni Cheng Yan ay matagal nang magkasama. Ang bahay ninyo, bawat sulok, ay may bakas ng aming pagmamahalan. Sayang, bulag ka, hindi mo makita. Sa totoo lang, palagi kanyang tinitingnan bilang pabigat. Ako lang, ang makapagbibigay sa kanya ng kilig at kaligayahan. Kung marunong kang umintindi, umalis ka na agad. Mabuti na lang, para may matira pang dangal sa sarili mo, hindi ba? Sinugod mo akong saktan. Yemei. Yemei, anong nangyari sa iyo? Shen Xiaoyu, bakit ka nananakit ng tao? Chengyan, kagabi, gusto ko lang sanang makipag-usap ng malalim kay Ate Xiaoyu, tapos kamustahin ang mata niya, pero bigla niya akong sinaktan. Hindi ko rin alam kung anong nagawa kong mali, ang laki ng galit niya sa akin. Shen Xiaoyu, kahit hindi mo gusto si Yemei, hindi ka pa rin dapat nananakit ng tao. Nakakasuka. Bakit pa kayo nagpapanggap ng ganyan? Lin Cheng Yan, Yemei, magpatuloy kayong dalawa sa pag-arte. Hindi na ako sasama sa inyo. Umalis ka. Ano bang ginagawa mong gulo? Humihingi ka ng tawad kay Yemei ngayon din. Wag na, Chengyan. Katulong mo lang naman ako. Si Ate Xiaoyu ay hindi ako gusto. Gusto niya akong saktan. Ay normal lang din. Kakayanin ko na lang. Hindi. Ngayon, dapat siyang humingi ng tawad sa iyo. Hindi kita hahayaang magdusa. Kailangan kong papuntahin siyang mag-sorry sa iyo ngayon. Hindi kita pwedeng pabayaan. Magsorry ako? Bakit? Bakit? Ikaw mismo ang magsabi kung bakit. Shen Xiaoyu, paano ka naging ganito ngayon? Deserve niya ang sampal. Shen Xiaoyu, huwag mong isipin na dahil bulag ka, pwede ka nang gawin ang lahat ng gusto mo. Ngayon, mag-sorry ka kay Yemei. Ayoko. Ikaw? Shen Xiaoyu, ang tigas pa rin ang ulo mo. Hindi ka ba pwedeng magpakumbaba at mag-sorry? Sinaktan mo ako. Sinaktan mo ako dahil sa kanya. Xiaoyu, ako, pasensya na. Medyo na-carried away ako, hindi ko napigilan. Sasabihin mong pasensya na. Sasabihin kong okay lang. At parang walang nangyari. Lin Cheng Yan, ano bang kasalanan ko sa'yo? Para gawin mo to sa akin? Maghiwalay na tayo. Maghiwalay? Ako? Sinaktan lang kita. Ikaw? Tinatakot mo na ako ng hiwalayan? Chengyan, tama na. Hindi ko kailangan mag-sorry si Ate Xiaoyu sa akin. Huwag mo na siyang pahirapan. Ayoko rin na mag-away kayong dalawa dahil sa akin. Shen Xiaoyu, nakikita kong bulag ka na ng matagal, pati ang puso mo, bulag na rin. Si Shen Xiaoyu, kita ko na bulag na sa sobrang tagal, pati ang puso mo ay nabulag din. Paano mo nagawa ang ganoon? Ang kawalan mo ng modo ay sobra. Ang taong bulag ang mata at puso ay palaging ikaw, hindi ako. Ako, sa tingin ko ay wala kang pinagkaiba. Isa ka lamang walang pinagmulan, walang trabahong may bahay. Palagi kang kumakain ng akin, umiinom ng akin, palagi kang nakatira sa bahay namin. Kung iwanan mo ako,
Saan ka papupunta? Tama na, Chengyan. Ate Xiaoyu, ngayon ay medyo emosyonal din siya. Paano kung hayaang huminahon muna siya mag-isa? Sige, huminahon ka muna. Umalis tayo. Ang pagpapakasal ay para sa kaligayahan at gayon din ang paghihiwalay. Walang sinumang nagpakasal na ang pakay ay maghiwalay. Pero kung ang isang kasal ay patay na sa ngalan, kung gayon, ang agarang pagwawakas ay ang mas mabuting pagpipilian. Lin Chengyan, sa pagitan natin, lubos ng tapos. Bakit pakiramdam ko, si Shen Xiaoyu, ay hindi na babalik sa aking tabi? Bakit ka pa nakatulala? Tara na. Maligayang pagbabalik, Binibini. Binibini, sasamahan ko kayo pa uwi. Chengyan, ano ang iniisip mo? Biyan ha? Wala. Chengyan, wala nang makakaistorbo sa ating dalawa. Masakit pa ba? Kung kinakaawaan mo ako, hindi na ako masasaktan. Pupuntahan ko para lagyan ka ng gamot? Hintayin mo ako sa sofa? Kukunin ko lang ang gamot. Mm. Kasunduan sa diborsyo. Mukhang talagang sumuko na si Miss Shen. Ito ay? Ano ang nangyari? Ano ang kinuha mo? Chengyan, tingnan mo. Si Xiao Yushen. Talaga bang nagbago ang kanyang isip? Kusa siyang nakipaghiwalay sa iyo. Diborsyo? Paano nangyari? Ako, ang pangalan ko. Hindi ko pinirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Honey, ano na naman ang binili mo? Pero, ang pera ko, lahat na ibigay ko sa iyo. Kahit anong gusto mong bilhin, bumili ka lang. Hindi ako pwedeng makipagdiborsyo kay Xiaoyu. Ay, Hindi ko talaga hihiwalayan si Xiaoyu. Chengyan, ngayong pumayag na siyang makipagdiborsyo sa'yo, ano pa ang silbi ng habulin siya ulit? Hindi ko alam na divorce papers pala ito noong pumirma ako. Hindi ko siya hihiwalayan. Tama na, Chengyan. Ang bulag na babaeng iyon ay pabigat lang. Mas mabuting samantalahin mo na lang ang pagkakataong ito at tuluyang putulin ang inyong relasyon. Tutal, hindi naman sasabihin ng mga tao na wala kang utang na loob, hindi ba? At saka, hindi ba nandito pa ako para sa'yo? Mas bibigyan pa kita ng mas masayang buhay. Imposible. Paano naman ako iiwan ni Xiaoyu? Hindi niya ako hihiwalayan? Nagtatampo lang siguro siya sa akin? Kung hindi ako papayag na hiwalayan siya, hindi siya pwedeng umalis. Oo, hindi ako papayag na hiwalayan siya. Paano naman siya aalis? Nandoon pa sa bahay ang paborito niyang damit. Siya ay tiyak na babalik siya. Bakit nawala silang lahat? Bakit nawala lahat ng damit niya? Chengyan, tanggapin mo na lang ang katotohanan. Si Shen Xiaoyu, isang bulag. Anong maganda sa kanya? Imposible. Ang aming larawan sa kasal? Nandyan pa rin ang larawan sa kasal. Hindi ito posible? Wala rin ang larawan sa kasal. Hindi ito totoo? Hindi. Hindi ito maaaring totoo? Hindi ako naniniwala. Changyan, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Umalis na si Shen Xiaoyu. Saka, ang paghihiwalay niya sa iyo, maganda rin iyon para sa iyo, di ba? Kailangan mong maniwala sa akin. Ako lang ang laging mananatili sa tabi mo. Hindi pwede. Hindi pwede.
Yemei? Yemei? Ano ba? Yang ginagawa mo kaninang umaga. Nagsasayaw ka ba? Hindi ka natutulog, pero ako, natutulog pa. Ay naku, ano bang ginagawa mo? Nag-ehersisyo lang naman ako sa umaga ano. Kung naiingayan ka, mag-earplugs ka. Nung nandito pa si Xiaoyu, lagi siyang sumusunod sa akin. Osya, ipagluto mo nga ako ng lugaw. Gusto kong uminom ng lugaw. Papaglutuin mo ako? Nagtatawanan ka ba? Ako, hindi ako kailanman nagluluto, oy. Xiaoyu, Ay, mahal. Malapit nang matapos ang almusal. Hintay ka lang sandali. Ngayon, pinagluto pa kita ng paborito mong century egg at pork congee. nung nandito pa si Xiaoyu, hindi niya ako kailanman binibigyan ng problema. Hello? Hello, Yemei. Umulan sa labas. Basang-basa ako. Wala akong dalang payong. Pwede mo ba akong sunduin? Hindi ka naman pwedeng hindi makauwi. Mag-taxi ka na lang pauwi? Bakit mo pa ako didiskartihan? Ay, hindi. Hello? Kung si Xiaoyu iyon, hindi niya ako gaganyanin. Ay, asawa ko. Bakit ka nandito? Mahal, Dahan-dahan lang, dahan-dahan. sobrang lakas ng ulan sa labas. Natatakot akong mabasa ka. Pagod ka ba? Uwi na tayo. Asawa ko, tingnan mo ang lakas ng ulan. Hindi ka makakakita, pero pinuntahan mo pa rin ako. Napakabaliw mo ba? Hindi. Kung mabasa ka, masasaktan ako. Huy, ano ginagawa mo? Ay, sinabi ko sa'yo na pumunta ka dito para maglaro tayo ngayon. Ayan Ay? na. Pakibuhusan mo nga ako ng tubig. Basang-basa na ako, kailangan kong maligo. Hindi mo kayang buhusan ang sarili mo? Hindi mo ba nakikita na kausap ko ang best friend ko? Hindi. Ay, kung ganon, pakihanap mo naman ako ng pampababa ng lagnat. Parang nilalagnat ako. Paano ko malalaman kung nasaan ang mga gamit mo? Ang laki-laki mo na. Hindi mo kayang maghanap mag-isa? Nakakainis. Kung si Xiaoyu lang sana, hindi niya ako gaganyanin. Mahal, magpahinga ka ng mabuti. Kunin ko ang gamot mo. Nahanap ko na. Nahanap ko na ang pampababa ng lagnat. Misis ko, paano mo nalaman kung alin ang pampababa ng lagnat? Nung binili ko ang mga gamot, pinamarkahan ko silang lahat para sa akin. Masama ang tiyan mo. Ang gamot sa tiyan ay may markang A. Ang gamot sa ubo ay may markang B. Ang pampababa ng lagnat ay may markang C. Halika, inumin mo lang ang gamot at matulog ka na, gagaling ka na. Yemei? Yemei, ang sakit ng ulo ko. Ay, inom. Ang maliit na halaga na ito, hindi mo pa kayang matalo? Ano ba? Inumin mo na lang. Yemei, gusto kong uminom ng tubig. Pakibigyan mo naman ako ng tubig. Bilisan mo. Bilisan mo. Bilisan mo na. Halika. Yemei, anong ginagawa mo? Bakit ang ingay? Umiinom, hindi pa nga kami nakakainom. Yeme, hindi mo ba talaga papansinin? Yung nasa taas? Malaki na siyang lalaki. May lagnat pa kailangan pa ng alaga? Huwag mo na siyang pansinin. Halika, ipagpatuloy ang laro. Ipagpatuloy, bilisan. Sige pa. Tuloy-tuloy lang. Sige, buksan mo. Yemei. Yemei. Ay naku. Anong ginagawa ninyo? Bakit ang ingay? Sinabi ko, pwede ba kayong tumahimik? Sumasakit ang ulo ko. Ay nako, mahal. Ang mga kaibigan ko kasi. Ngayon lang bumisita. Pagtiisan mo na lang, para lang sa amin. Maglaro pa ng kaunti, okay? At saka, pwede ka bang pumunta sa kusina?
tulungan mo kaming maghiwa ng prutas? Mahal kita. Bilisan mo. Halika, halika, halika. Ikaw. Halika, 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 halika. Ang dami mo nang natalo. Bilisan mo. Ay naku, ubos na lahat. Yemei, ikaw talaga ang magaling. Kakapaalis mo lang sa dating asawa. Itong lalaking ito, hawak mo na sa leeg. Talaga, ang babaeng malambing, mas mapalad. Aba, syempre. Ay, ano ang sinasabi mo? Chengyan, binabati kita. Sa wakas nakawala ka na. Sa bulag mong asawa. Ngayon may isang malaking tanga. Ang magiging pumupulot ng kalat. Anong sinasabi mo? Anong pumupulot ng kalat? Ano ang sinasabi mo? Anong nag-aalaga ng pinabayaan ng iba? Hindi mo ba alam? Magpapakasal na si Xiaoyu. May lalaking nakagusto sa bulag na second hand na ayaw mo. Xiaoyu, talaga bang buo na ang iyong desisyon na hiwalayan si Lin Chengyan? Dad, handa akong magsakripisyo para sa pag-ibig. Kasabay nito, handa rin akong panagutan ang aking pagkakamali. Mabuti. Kapag kailangan magdesisyon ka agad. Tunay na anak ko. At ikaw at itong si Jingxi, magkababata. Inaayos na ng pamilya ang kasal ninyo. Pumapayag ako. Ayoko nang palampasin ang isang taong karapat-dapat na tapat kong mahalin. Mabuti. Xiaoyu, sa loob ng maraming taon, sa wakas ay nahintay na kita. Wala akong pakialam kung gagaling pa ang iyong mga mata, basta handa ka, kaya kong maging iyong mga mata. Jinxie, sa totoo lang, magaling na ang aking mga mata. Sa loob ng maraming taon, nabulag at nagpabulag-bulagan. Hindi na muling mangyayari iyon. Magpapakasal sila ngayon. Ipadadala ko na sa iyong video. Imposible. Hindi ako naniniwala. Ayaw kong maniwala na magpapakasal si Xiaoyu sa iba. Nagagalit lang siya sa akin. Oo, pupuntahan ko siya ngayon. Bakit ang tagal? Bilisan mo. Ilapag mo na. Hindi na makapaghintay ang lahat. Halika, maglaro ulit tayo. Huwag mo na siyang pansinin. Halika. Panalo na to. Yemei, anong nangyayari dito? Nakita niyang walang laman ang lamesa natin, kaya bumili siya ng merienda para sa atin. Halika, maglaro ulit tayo. Darating na ang masasarap na pagkain ha. Halika. Xiaoyu, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Lin Chengyan, ngayong araw na ito, tuluyan ka nang mawawala sa mundo ko. Ulan? Sa wakas ay hinintay ko ang paglingon mo sa akin. Binibining Shen Xiaoyu at Jifu Jingxi, ang inyong seremonya ng pagpapalitan ng singsing ay magsisimula na. Ulan? Pangako, bibigyan kita ng kaligayahan. Hindi ako pumapayag. Shen Xiaoyu? Shen Xiaoyu? Napakawalang utang na loob mo. Sa dami ng taon na inalagaan ko ang bulag na tulad mo, bigla ka lang magpapakasal sa iba. Anong ginagawa mo dito? Ang kasunduan sa diborsyo, hindi ba napirmahan mo na? Shen Xiaoyu, magsalita ka. Akala ko nagtatampo ka lang sa akin, hindi ko akalain na talagang nakipag-ingganyo ka sa kanya. Magaling? Gusto mo bang aminin ko ang pagkakamali ko? Ngayon sinasabi kong, nagkamali ako? Ngayon, sumama ka na sa akin umuwi? Bitawan mo ako. Umuwi ka na agad sa akin. Bitawan mo ako. Lin Chengyan, talaga bang sineseryoso mo ang sarili mo? Ngayon ang engagement party ng pamilya Shen at pamilya Fu. Paano ka makakagawa ng gulo dito? Pamilya Shen? Hindi ka ba isang ulila? Ibig sabihin, ikaw nga ba ang dalaga ng pamilya Shen? Paano siya magiging dalaga ng pamilya Shen? Siya lang naman ay sadyang maparaan. Naakit niya ang lalaking ito na hindi pala nandidiri sa isang babaeng nagpakasal na at handa pa ring makipag-engage sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Chengyan, hindi mo pa pala alam? Itong si Shen Xiaoyu, nakahanap lang siya ng mayamang lalaki. Kaya, nila ginawa ang engagement party na ito. Shen Xiaoyu? Wala akong pakialam kung paano mo nakilala si CEO Fu. Umuwi ka na agad sa akin. Ay, alam ko na.
Nung anniversary ng kasal, naghihintay ang lahat sa kanya. Pero sa huli, mag-isa lang siyang umuwi. Kaya pala, nakikipag-ugnayan siya sa lalaking ito? Kaya pala si Miss Shen ay naging sobrang lakas ng loob na makipagdiborsyo. Shen Xiaoyu, isang babaeng walang modo na tulad mo. Ako lang ang magpapakasal sa iyo. Iska, kung iba, paglalaruan lang ang iyong damdamin. Sinasabi ko sa iyo, ako ang tunay na nagmamahal sa iyo. Umuwi ka na sa akin. Ganoon ba? Ikaw, Ayos lang. Ako ang bahala. Paano kung sabihin kong hindi ako sasama sa iyo pa uwi? Kung gayon sa buong buhay ko, hindi kita mapapatawad. Hintayin mo lang na iwanan ka ng lalaking ito at bumalik ka sa akin, hindi kita papansinin. Alam ko, galit ka lang sa akin dahil sa pagkalito. Kung gusto mo, sumama ka sa akin pa uwi. Papatawarin kita sa pagkakataong ito. Papatawarin kita sa iyong katigasan ng ulo. Lin Chengyan, may iba na nga ang asawa mo, pero ipinagtatanggol mo pa rin siya? Lin Chengyan, kadiri ka talaga. Alam mo ba kung sino ang fiancé ko? Siya, ang pinakamayaman sa Jiangcheng, si Fu Jingxi. Hindi mo man lang matutumbasan, kahit isang daliri niya. Xiaoyu, huwag ka nang mag-ilusyon. Inaakala mo bang si CEO Fu talaga ang gusto mo? Hump, ano ang gusto mo? Pera, posisyon, kaya kong ibigay sa iyo lahat. Bumalik ka na sa akin, pwede ba? Chengyan, mahal kita. Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat. Pero, bakit mo lang mahal itong si Shen Xiaoyu? Siya ay isang babaeng malandi. Bakit mo pa siya patuloy na pinipilit? Siya ang asawa ko. Ano ang laban mo sa kanya? Ikaw ay isang libangan lang para sa akin kapag ako ay malungkot? Lin Chengyan, sarili niya ang gumawa ng ikapapahamak niya. Bakit mo pa siya pinapansin? Ako ang pinakamamahal ka. Ang pagmamahal ko, hindi mas mababa kaysa sa kanya. Bakit? Hindi mo ako kayang lingunin? Xiaoyu, kapag nagkasakit ako, binibilhan niya ako ng gamot. Kapag nalasing ako, pinagpapainom niya ako ng panghimulmol. Kapag naulanan ako, sinusundo niya ako. Ikaw? Sige ka sa pagsasabing mahal mo ako. Sa puso mo, ano ba talaga ang gusto mo? Ikaw ang pinakamarunong. Pero at least hindi ako nang bababae. Si Shen Xiaoyu ay paulit-ulit na nagsasabi na ang kanyang asawa ay ang pinakamayamang si Mr. Fu. Halata naman, siya ay isang babaeng puro kasinungalingan. Bakit mo pa rin siya sobrang hinahangaan? Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Senyor, Ngayon ang engagement day ni na Xiaoyu at Jingxi. Hindi tayo pwedeng mahuli. tama po, sa wakas, nahanap na ng binibini ang sarili niyang kaligayahan. Tama ka. Marami nang pinagdaanan si Xiaoyu. Habang nandito kami ni Jingxi, ang mga paghihirap na dinanas niya, ngayon ay magiging kape na lang na may pait. Sumama ka sa akin ngayon. Umuwi ka sa akin. Huwag mo nang pansinin ang babaeng ito. Tara. Hindi, bitawan mo ako. Lin Chengyan, magising ka naman, di ba? Shen Xiaoyu, si Chengyan. At ang pera niya, pati ang posisyon niya, ay para lang sa akin. Mangangahas kang agawin ng akin, talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Shen Xiaoyu, siya ay isang babaeng walang paninindigan. Siya ay isang sinungaling. Ngayon, habang nandito ako, si Shen Jiangguo. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob na apihin ang anak ni Shen Jiangguo. Naku, talagang si Mr. Shen. Tingnan natin kung sino ang mangangahas na apihin ang aking anak. Diyos ko, si Manager Shen nga. Aba, hindi ba si Manager Shen yan? Mayroon tayong pakikipagtulungan sa kanya at kay Manager Fu, di ba? Sa tingin ko, ang pagdating niya ngayon ay sadyang para sa iyo. Pero, ako at si Manager Shen, wala kaming anumang ugnayan. Bakit naman siya darating? Sino ba naman ang ayaw makipag-usap sa mga batang henerasyon? Saka, sa iyong murang edad, nagkaroon ka na ng ganito kalaking tagumpay. Hindi walang dahilan na pinagkakaguluhan kanila. Hindi rin walang dahilan. Dumating na sila, puntahan natin at batiin. Tama. Tara. Manager Shen, ako po si Lin Chengyan. Papa, dumating po kayo. Jingxi. Papa? Ito po si Shen Jiangguo, si Chairman Shen. Ibig sabihin, ikaw nga ang prinsesa ng pamilya Shen? Lin Chengyan. Dati ay si Xiaoyu ang nagpupumilit na pakasalan ka, kaya hindi ako pumayag. Ganyan ka ba maging responsable sa kanya? Hayaan ang isang babae na magdusa at mag-isa? Hindi po, Chairman Shen. Kasi... Xiaoyu, ayos ka lang ba?
Ayos lang po ako, Papa. Jinxie, Xiaoyu, nagkamali ako. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Nagkamali ako. Bumalik ka na sa bahay kasama ako. Umalis ka. Ngayon, si Shen Xiaoyu ay asawa ko, si Fu Jingxi. Kung hindi mo pinahahalagahan, ako ang magpapahalaga. Kinikilala mo ang bato bilang perlas, pero ako ay hindi bulag. Simula ngayon, si Xiaoyu, hindi mo na kailangang alalahanin. Siya nga ba talaga ang prinsesa ng pamilya Shen? Ito na, tapos na. Xiaoyu, matagal na rin tayong hindi nagkita. Tito Tian, bakit po kayo narito? Maligayang pagdating po. Wala yan. Ngayon ang engagement party mo at ni Jinxie. Masayang masaya ako. alam ng Tito Tian mo na mag-engage ka at si Jinxie, kaya talagang bumalik siya para rito. Xiaoyu, kilala mo si Mr. Tian? Bakit hindi mo man lang nabanggit sa akin dati? Anong pakialam mo? Xiaoyu, alam mo naman, ang kumpanya ko at ang kumpanya ni Mr. Tian ay may mahalagang pakikipagtulungan na pinag-uusapan. Malapit nang matapos ang usapan, hindi mo naman sasabihin kay Mr. Tian ang tungkol sa akin, di ba? Oo nga, Miss Shen. Ang pagsisikap ni Cheng Yan para sa proyekto, nakikita mo naman. Napakahalaga niya sa iyo. Hindi mo siya sisirain. 'Di ba? Si Tito Tian at ang pamilya namin ay magkakaibigan ng henerasyon. Dumating siya ngayon para dumalo sa engagement party namin ni Jinxie. Alam ko na. Si Miss Shen ay isang tao na may pag-unawa. Xiaoyu, huwag kang mag-alala. Sumusumpa ako. Aalagaan kitang mabuti mula ngayon. Ngayon, ang kasal ni Xiaoyu. Hindi tama na pag-usapan ko ang trabaho. Pero kailangan kong ipinapahayag ko na ang pakikipagtulungan natin sa Linyu Group ay tuluyan na ang wakasan. Mr. Tian, hindi ito biro. Sa tingin mo ba ay nagbibiro ako sa iyo? Noong nakipagtulungan ako sa iyo, pinakiusapan ako ni Xiaoyu kaya binigyan kita ng pagkakataon. Shen Xiaoyu. Alam kong galit na galit ka sa akin, pero hindi mo pwedeng gawing personal at gumawa ng napakabilis na desisyon. Xiaoyu, pakiusap? Kausapin mo si Mr. Tian? Nang maayos, hindi ko talaga kayang mawala ang order na ito. Xiaoyu, ayos ka lang ba? Gusto mong magpahinga sa likod ng entablado? Tara. Ay, Xiaoyu. Cheng Yan, kung hindi tayo makakasama sa pagkakataong ito, anong gagawin natin? Xiaoyu. Xiaoyu. Xiaoyu, hintayin mo ako? Xiaoyu? Xiaoyu, bakit ang tigas ng ulo mo? Napakalahaga ng proyektong ito para sa akin. Huwag mo nang gambalain. Lin Chengyan, pinapaalala ko sa iyo, divorced na kayo. Kung susubukan mo ulit kaming pigilan, hindi na kita sasantuhin. Hanggat hindi patapos ang mga papeles, si Shen Xiaoyu, ang legal na asawa ni Lin Chengyan. Umuwi ka na ngayon. Sino ang nagsabing hindi pa tapos? Lin Chengyan, naghiwalay na tayo? Kung mangungulit ka pa, tatawag ako ng pulis. Hindi. Nakita mo na ba ang divorce papers? Masaya ka na ngayon? Pwede na ba kaming umalis? Hindi. Hindi ito ang pirma ko. Hindi ko ito kinikilala. Asawa ko si Shen Xiaoyu. Siya ang legal kong asawa. Yung litrato na nasa ilalim ng divorce agreement, hindi mo ba nakita? Anong litrato na nasa ilalim? Lin Cheng Yan, bakit ka pa ba nagpapakahirap sa bulag na ito? O kaya, tanungin mo siya kung alam niya? Yemei? Yung litrato sa loob ng divorce agreement, anong litrato? Wala naman. Ilan lang sa mga matatamis nating litrato. Ano ngayon? Matatamis na litrato? Kaya Xiaoyu, matagal mo nang alam na magkasama kami ni Yemei? At ang mga mata mo, matagal nang bumalik sa dati? Dahil bulag ako, sinabi mong magiging mata kita. Pero pinagsamantalahan mo ang pagiging bulag ko. Dinala mo pa ang kabit mo sa loob ng bahay. Nakasuot ng aking pajama, naglalambingan. Sa harapan ko, wala kayong pakialam sa mundo. Lin Chengyan, isa ka talagang karapat-dapat na asawa. Lin Chengyan, si Xiaoyu ay nabulag dahil niligtas ka niya. Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Tao ka pa ba? Xiaoyu, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ganoon ang nangyari. Ikaw ang umakit sa akin at tinakot mo pa ako ng mga litrato. Xiaoyu, nagmamakaawa ako sa iyo. Naglakas loob kang saktan ako? Ikaw ang sinasaktan ko. Kung hindi dahil sa iyo, hindi magkakagulo ng ganito kami ni Xiaoyu. Hindi mo man lang mapapantayan ang kalahati ng kuko ni Xiaoyu. Ngayon alam mo na ang pagkakamali mo? Hindi iyan ang sinabi mo sa akin noon.
Kulang pa rin ba ako sa'yo? Ngayon, gusto mo pa rin makipag-ugnayan sa ex-wife mo, tama? Tama na. Engagement party ko ngayon. Kayong dalawa, kung mag-aaway kayo, doon kayo sa labas. Xiaoyu, pakiusap. Nagkamali lang ako ng isang bagay na ginagawa ng bawat lalaki. Pwede mo ba akong patawarin? Paano mo nasabing walang hiya ang ganyan? Xiaoyu, tingnan mo. Suot ko pa rin ang singsing ng kasal natin. Kaya't pakiusap, patawarin mo ako, magsimula tayo ulit, hindi ba? Maging mabuti pa rin ako sa iyo, pumayag ka na. Pangako. Sa pamamagitan ng iyong matatamis na salita at pagtataksil, o pangako na saktan mo ulit ako. Dati, bulag ako, pero ngayon, naiintindihan ko na. Isa ka talagang walang utang na loob, hindi karapat-dapat sa aking katapatan. Ngayon ang engagement party namin ni Jingxi, hindi ko hahayaan na sinuman ang sumira sa aming engagement party. Kunin niyo silang dalawa. Opo. Xiaoyu! Huwag, bitawan niyo ako. Bitawan. Xiaoyu, bigyan mo ulit ako ng pagkakataon, Xiaoyu. Dalhin. Xiaoyu, Xiaoyu. Sasabihin ko sa'yo, kung gusto mong makawala sa akin, hindi yan ganun kadali. Mula ngayon, ganito ka na lang nasusunod sa akin at ipagpatuloy ang buhay. Kung hindi, sisirain ko ang lahat ng ari-arian mo. Ipagpatuloy? Tingnan mo, anong ginawa mo sa bahay naming Lin Cheng yan? Tapos may gana ka pang sabihing ipagpatuloy? Kung magulo para sa'yo, edi linisin mo. Ikinakasal si Xiaoyu, nandoon ka, tumatalon. Kung hindi kita ibinalik dito, ngayon nagpapahiya ka pa rin sa labas. Bobo, Bumalik? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi dahil sa'yo, sinira mo ang relasyon namin ni Xiaoyu, hindi sana siya hindi magpapatawad sa akin. kung kaya mong pigilan ang sarili mo, kailangan ko pa bang sirain? Isa ka lang basura na nagkakaroon ng problema at puro sisihin ng babae. Ako lang, ang handang dahil sa'yo at sa dalawang barya mo, sumunod sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, hindi ako si Xiaoyu, hindi ako nagpapaloko sa'yo. Tumayo ka! Masakit ang tiyan ko. Tulong, Magpanggap ka pa? Wala ring mangyayari? Maghiwalay na tayo! ikaw, pwede mo ba akong dalhin muna sa ospital? Chengyan, Ang numero na iyong tinatawagan ay hindi umiiral? Xiaoyu! Xiaoyu, sunduin mo ako? Hindi ba't lagi mong kinaiinisan na umiinom ako sa labas dati? Hinihintay kita dito. Ilang beses ko nang sinabi na alagaan mo ang iyong sarili. Tara, umuwi na tayo. Xiaoyu, dumating ka, Xiaoyu! Xiaoyu. Xiaoyu. Nasaan ito? Nasa ospital ako? Hindi ito panaginip, di ba? Sino ang nagdala sa akin dito? Tama. Si Xiaoyu ang nagdala sa akin dito. Bumalik na si Xiaoyu. Xiaoyu! Pupuntahan ko siya. Xiaoyu. Xiaoyu. Xiaoyu? Xiaoyu, alam kong narito ka. Alam ko. Hindi mo ako pababayaan. Noong engagement party, malinaw na ang sinabi ko. Wala na tayong anumang koneksyon. Huwag mo na akong guluhin. Xiaoyu, nag-aalala ka pa rin sa akin? Kaya nga kahapon, hinahanap mo ako at dinala mo pa ako sa ospital. Mahal mo pa rin ako, di ba? Ano ba yung pinagsasabi mo? Dinala kita sa ospital? Alam kong kasalanan ko ang lahat. Tapos na kami ni Yemei. Patawarin mo ako, sige na. Pagkatapos nito, magsasama na tayo ng maayos. Lin Chengyan, bakit ka narito? Gusto ko sanang itanong sa iyo yan. Bakit ka sumusunod sa amin at inaabala ang aking Xiaoyu? Lin Chengyan, hiwalay na kayo ni Xiaoyu? Ako na ngayon ang kanyang fiancé. Ikakasal na kami sa susunod na buwan. Ikaw nakabet? Siya ang asawa ko. Ano bang pinag-aawayan ninyo? Ikaw na impacta? Asawa ko siya.
Anong pinagsasabi mo? Xiaoyu, patawarin mo na ako, please. Alam ko na, kasalanan ko ang lahat. Ngayon si Jingxi ang asawa ko na. At saka, hindi ko alam kung anong nangyari sa utak mo. At hindi rin ako ang nagdala sa'yo sa ospital. Kung gusto mong magpakitang gilas dito, pumunta ka sa teatro, walang bibili ng tiket dito. Imposible. Ikaw ang nagdala sa akin dito. Kung hindi, bakit ka nandito sa ospital? Sinamahan ako ni Jingxi para sa follow-up check-up. Tama. Bagong gumaling lang ang mata ni Xiaoyu. Sinasamahan ko siya para sa follow-up check-up. Hindi ko hahayaan si Xiaoyu na mag-isa sa ospital. Huwag kang mag-assume. At huwag ka nang magpakita sa amin pagkatapos nito. Sino ang nagdala sa akin dito? Mr. Lin? Mr. Lin? Sa wakas, nakita ka rin. Katatapos mo lang maoperahan. Bakit ka gumagala? Katatapos ko lang maoperahan? Aray, doktor, sabihin mo sa akin, si Xiaoyu ba ang nagdala sa akin sa ospital? Hindi alam ni Xiaoyu. Ang driver na nakabangga sa'yo ang nagdala sa'yo dito. Isinakay ako ng driver. Ngayon, maliwanag na ba sa iyo? Pwede na bang umalis? Xiaoyu, alam ko na talagang nagkamali ako. Patawarin mo sana ako, di ba? Dati bulag ako, pero hindi ibig sabihin bulag din ang puso ko. Ngayon, kasama ko na si Jingxi, kaya huwag mo na akong guluhin pa. Tara na. Wag, Xiaoyu! Nagmamakaawa na ako sa iyo ng ganito? Patawarin mo na ako. Alam kong nagkamali ako, basta patawarin mo ako, kahit ano pa ang ipagawa mo, gagawin ko. Xiaoyu. Ginoong Lin. Ginoong Lin. Ginoong Lin? Xiaoyu, pakiabutan mo ako ng tubig. Xiaoyu. Asawa ko, pinaglutuan kita ng inuming peras. Bilisan mo at basain mo ang lalamunan mo. Salamat, asawa ko. Ang swerte ko talaga sa iyo, asawa ko. Nawala ko si Xiaoyu. Hindi na siya makakabalik. Magandang araw po. Kayo po ba si Ginoong Lin Cheng yan? Ito po ang Jiangcheng Bank. Ang inyo pong bank card. Lampas na po ng 3 araw sa takdang bayad. Kailan po kayo makakabayad? Anong overdue? May credit card ako sa inyong bangko, pero wala naman akong utang sa inyo. Ginoong Lin, noong nakaraang buwan po, umabot sa 3,240,000 ang inyong kabuuang gastos. Lahat po ay ginamit mula sa bank card na ito. Kung may tanong po kayo, maaari po kayong pumunta sa aming counter o mag-login sa aming online banking para kumpirmahin. May 4 na milyong piso ako sa bank card ko. Paano ako magkakaroon ng utang na 3 milyong piso sa inyo? Sige, sabihin mo may utang ako sa inyo. Sabihin mo sa akin kung saan napunta ang pera. Ang inyo pong statement ay nagpapakita na ang pangunahing gastos noong nakaraang buwan ay mga mamahaling gamit at cruise ship party. Ang lumagda po ay si Yemei. Yemei? Yemei, napakagalante mo naman. Itong bag na may halagang 100,000, ibibigay mo na lang basta. Anong meron dito? Basta masaya ang mga kapatid ko. Lahat ng gastos ngayon, ako ang bahala. Si Ate Yemei talaga. Dahil ganoon, maglaro tayo ng bago. Sige, anong bago mong laro? Hindi mo pa siguro naranasan ang pagpapasa ng yelo. Kayong dalawa, bilisan ninyo at ipakita kay Ate Yemei. Pasayahin niyo siya. At hindi na kayo mag-aalala sa target ninyo ngayong buwan. Halika na! Halika na! Sasabayan kitang maglaro. Anong ginagawa ninyo? Yemei? Naglakas loob kang patalikod sa akin kasama ang ibang lalaki. Anong ibig mong sabihin? Yemei, paano mo nagawang magtaksil sa akin at makipaglandian sa ibang lalaki? Ano ang ibig mong sabihin? Lin Cheng yan, hindi ba't ikaw ang nagsabi na tapos na tayo, tsaka laro lang naman ito? Ganyan ka ba talaga kaseryoso? Sinira mo na ang saya ng lahat ngayon. Laro? Naghahalikan na nga kayo. Sasabihin mo sa akin na laro lang ito? Sa tingin ko, talagang hindi ka mabubuhay ng walang lalaki. Ano ngayon kung ganoon? Hindi ba't ikaw din? Kaya mo ako hinanap? Malandi ako. Mapambabae ka. Bagay na bagay tayo. Sige, ayoko nang makipagtalo tungkol dito. Tatanungin kita, ikaw ba ang kumuha ng credit card ko at gumastos ng 3 milyong piso? Ngayon, hinahanap na tayo ng bangko para maningil, alam mo ba? Lin Cheng yan, ano ba ang iniiyak-iyak mo diyan? Anong masama kung ginastos ko ang pera mo? Gusto mo ba talagang ipahiya ako sa harap ng mga kaibigan ko, ha? Lin Cheng yan, ano ang sinisigaw mo? Ano kung gumastos ako ng kaunting pera mo? Kailangan mo ba talagang sirain ang araw ko sa harap ng mga kaibigan ko? Hindi ko sinasabi sa'yo. Dahil sinundan ka ni Yemei.
Hindi mo siya dapat pinapahirapan, di ba? Anong klaseng lalaki ang nagpapahirap sa babae? Anong kaya niyang gawin? Tama ba ako? Oo nga, hindi ba't para sa mga babae ang kinikita ng mga lalaki? Oh. Anong klaseng lohika yan? Gumagastos siya ng pera ko tapos sasabihin niyang kuripot ako? Sige, ibalik mo na lahat ng pera ko ngayon. Ibalik mo sa akin. Wala ka bang katapusan? Ibalik ang pera mo, di ba? Lin Chengyan, sasabihin ko sa'yo, isang dalagang birhen ang sumama sa'yo at sinisipa ako bilang kabit dahil sa iyo, pati para sa iyo, nawalan pa ako ng anak. Ano kung gumastos ako ng kaunting pera mo? Alam mo ba kung gaano ka kadumi? Tuwing kasama kita, kailangan ko pang maghanda ng matagal. Ito, lahat ito ay bayad mo sa akin. Alam mo ba? Bago ka. Uminom ka. Dati, para sa ganitong babae, ipinagkanulo ko si Xiaoyu. Mukhang ang tunay na bulag ay hindi si Xiaoyu, kundi ako. Malapit na ang inyong kasal. Wala naman akong maibigay sa inyo, kaya nagpatahi ako ng gown at suit. Subukan ninyo. Salamat, Tay. Kung gayon, subukan natin. Tara na, Ginoong Fu. Xiaoyu? Xiaoyu. Bakit ikaw na naman? Xiaoyu, mag-usap muna kayo. Maghihintay ako sa labas. Xiaoyu, alam kong gusto mo lang akong paghigantihan, hindi ba? Ngayon, ang tanging bahay ko ay kinuha na rin ng bangko, iniwan na rin ako ni Yemei. Wala na akong natitira, masaya ka na ba? Hindi kita pinaghihigantihan. Ang kinahantungan mo ngayon ay bunga ng iyong mga sariling gawa. Wala akong kinalaman. Xiaoyu, ang problema natin ay dahil lang kay Yemei, hindi ba? Ngayon, humiwalay na siya sa akin at pinapangako ko na siya ay hindi na magpapakita sa iyo. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Pwede ba tayong magsimulang muli? Magsimulang muli? Oo, magsimulang muli. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko at pinapangako ko na ako ay hindi na magtataksil sa iyo. Hindi mo alam ang pagkakamali mo, naloko ka lang sa labas, tapos naisip mo na ako ang pinakamadaling lokohin at pinakamatitiis sa iyo. Ang dahilan kung bakit ka nagsisisi ay dahil mayroon kang emosyonal na pagbagsak, gusto mo akong dayain pabalik para patuloy na ibigay ang lahat sa iyo ng walang pasubali. Hindi ganyan. Xiaoyu, pakinggan mo ako, talagang hindi ganyan. Kung magsisimula ulit tayo at magkaroon ulit ng problema, dahil sa araw na ito, ng iyong pagpapakumbaba ay magiging dahilan ka ng galit. At ang iyong mga pagkakamali ay magiging rason mo sa aking walang basehang reklamo. Xiaoyu, makakapagsumpa ako? Sumusumpa akong hinding-hindi ako? Xiaoyu? Ang wedding shop ay tumatawag at nagmamadali na. Tara na. Sige. Bahala ka sa buhay mo. Xiaoyu? Xiaoyu, huwag kang umalis. Xiaoyu, Magmaneho. buksan mo ang pinto, Xiaoyu. Paano ako mabubuhay nang wala ka, Xiaoyu? Xiaoyu, huwag kang umalis. Xiaoyu, patawarin mo ako. Xiaoyu. Xiaoyu. Hindi mo ba sinabing kahit ano paman, hindi mo ako iiwan? Ang magulong buhay ay maaaring pansamantalang makasira sa isang babae, ngunit ang isang tunay na babae ay laging muling itatayo ang sarili sa proseso ng pagliligpit ng mga kalat at magiging mas malakas kaysa dati, mas malakas. Kaya huwag mong hayaan ang sarili mo na patuloy na malunod sa emosyonal na lusak. Lahat ng nangyari sa nakaraan ay ang pundasyon ng ating paglaki, ngunit lahat tayo ay nararapat sa mas mabuting kinabukasan.